Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, marami pong salamat sa inyong pagdating at pagdalo sa ating Santa Misa. Marami pong salamat sa inyong pagtanggap at invitation through Father Genesio at ako'y narito at nagdiriwang ng salamat sa iyong pagdating sa sayo ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Salamat. Mga minamahal ko mga kapatid, na itanong mo na ba sa iyong sarili, ano ba ang aking pinagdaraanan? Na itanong mo na ba sa iyong sarili, ano na ang aking kalagayan sa buhay? We have to admit and accept na tayo rin ay nahihirapan, tayo rin ay may pangangailangan, tayo rin ay nabibigatan. And our life is a way of the cross. And sometimes the cross becomes heavier and heavier. Especially from the last 3 years, we have been devastated and we have been discouraged by the crisis. Health, economic, and even physical. Tayo nahirapan, tayo nabigatan. At masasabi natin, tayo nangailangan. Looking back to those years ng ating mahal na patron from 1848, his birth until his birth to heaven today, August 19, 1906. Looking back to those years, masasabi natin pinagdaanan, Espanya, Pilipinas at Colombia. At doon din ay mayroong wars and revolutions. Doon din ay merong sacrifices, suffering, and sickness. At siya rin ay nakasakit. Hindi lamang isa, cholera and then cancer. At siya rin ay na kung saan hindi tinanggap, na kung saan ay pinagpintangan at ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan, especially on the part of the government there in Colombia. But we can say, like him and us, we have survived. We have surpassed. Tingnan natin ating sarili. In spite of the crisis, tayo malakas at ligtas at karamihan sa atin ay tumaba pa. Amen po ba? We have survived, we have surpassed, and we are saved. At makikita natin dito, in His time and with our time, there is God. And that is what we have to accept. There is God. And this God that we have is not only we have. This God is alive. Buhay ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Gumagalaw ang Diyos. Not only there is God and our God is alive, God is with us. Kasama pala natin. Sumasabay pala sa atin. Kasama natin sa ating buhay. And not only there is God, not only God is alive, not only God is with us, but much more we have experienced through Him and with us. God is so good. God is so generous. Napakabuti ng Diyos. Masasabi natin napakabuti sapagkat ipinadala siya sa ating, sa Pilipinas. And He is with us for 15 years. At dito siya naging pare at pwede natin ipagmalaki, made in the Philippines. Ang ating santo. He was ordained here. And then from here, in-export natin. Bumalik siya sa Espanya at bumalik siya sa Colombia. Masasabi din, regalo natin. And God is so good. In spite of what we are, we have formed someone, and not only we form someone, we send someone to others. Napakabuti ng Diyos. At masasabi natin na kung saan talagang paborito tayo ng Diyos. Merong pinadala sa atin, may ibinigay sa atin, at He walked with us, He worked with us, and then with us, we experience the goodness of God.
Salamat sa Augustinian Recollect sapagkat those places na wala pa, na hindi pa natin napapakinggan ang salita ng Diyos, hindi pa na itatanim sa atin ang binhi ng Ebanghelyo, ay naipunla, naibigay na Yasek through them, through Saint Ezekiel Moreno. Napakabuti ng Diyos. Kahit mahirap, mabigat, kahit siya ay nasaktan, nakasakit, naroon pa siya patuloy na kung saan ginagawa ang gawain ng Diyos. I still remember he was assigned, he was sent to Mindoro. I still remember my first time in Mindoro, and that was early 1990s. Yung pumunta kami sa Pag-asa, Bangkut, Nauyan, Pamalayan, Mindoro, talagang mahirap na kung saan ay pag pumunta ka ng umaga, makakabalik ka na ng gabi. Isa lang ang biyahe. At pag baba mo sa Calapan, Mindoros, buti lang may supercut noon, meron talagang tatagpo sa iyo, aagawin mo yung bag mo. Kala ko, bakit inagawa ang bag ko? And it was also recorded as Father Romel, church historian, as Father Kilatan has narrated na it took him sometimes 1 month by mule to go to his parishes. Mahirap ang buhay, but he survived, he surpassed, and become a saint for us. Mga kapatid, anong mensahe sa atin ngayon? There is God, God is alive, God is with us, God is good, but much more for us. Ito ang ating babaunin, ito ang ating tatandaan, ito ang ating iuwi. Ano yon? In this life, no matter where you are now, no matter what you are experiencing and undergoing, there is always hope. And our hope is God. Minsan, masasabi natin na kung saan there's no more solution. And sometimes we can say it is already useless. It is stage 4, it is terminal. But remember, there is always hope. And hope is our God. We have seen from these past years na lumilipas ang ganda at ang kasikatan. Nawawala ang pera. Sa bandang huli, ang titulo at pwesto ay walang may bibigay. Diyos lamang ang magtatagal at lahat ay sa pamamagitan ng Diyos. Ang medisina ay may kapangyarihan at may pisa dahil sa Diyos. Mahusay at magiling ang mamanggagamot sa pamamagitan ng Diyos. Kumilos, gumalaw ang Diyos. Ang ating pag-asa, hindi sa lugar, hindi sa bagay, hindi sa tao. Ang ating pag-asa ay ang Diyos. At ito ang dapat natin asahan. God is always there to help us. God is always there to assist us, and God is always there to redeem us. Mga kapatid, tandaan po natin, palaging may pag-asa. At ito ang pinakikita sa buhay ni San Ezekiel. May pag-asa pa, kahit siya'y nagkasakit, kahit siya'y nahirapan, kahit siya'y napalayo sa kanyang mahal sa buhay, kahit siya'y pinadala sa saliblib na lugar. There is always hope, and God is there in those places, in those people, and in those events in life. Amen po ba? Second, mga kapatid, ang pag-asa ay hindi pangako. Ang pag-asa ay hindi resolution. It is alive, it is visible, it is tangible, and the pag-asa that we can experience is being materialized with the help from God. Hope, help, tumutulong ang Diyos. At ang tulong ng Diyos ay direct and indirectly. Nagpapadala siya ng tao upang tayo alalayan, upang tayo ay ibangon, upang tayo itayo, upang ipakilala at ilapit tayo sa Diyos.
nagpapadala ang Diyos ng tulong at ang tulong ay sa pamagitan tao sa ating piling. Ang tulong ay nakin natin saan? Sa mga anak ni San Agustin. Ang tulong ay nakita natin kay San Ezekiel Moreno. Ang tulong ay nakita natin na kung saan siya'y nagsalita, siya ay ating narinig, siya ay ating nakasama, siya ay ating naranasan. The help is not from a distance, it is always tangible and it is always peaceful. Ganyan ang Diyos. Kapag nais ng Diyos na magligtas, kapag nais ng Diyos na magpatawad, kapag nais ng Diyos na tumulong, siya'y kumikilos, and that is the reason nagkatawan tao ang kanyang anak, ipinadala niya ang kanyang anak. Let us always admit, in those years that we have been suffering, and in those years, we are down and out. Let us go back and recall, sino yung tao na pinadala sa akin ng Diyos? Merong ipinadala sa akin ang Diyos. May ipinarating sa akin ang Diyos. And that is the help of God. And not only that, you have been sent to help other people. You have been sent to be the heart and hand of God. May pag-asa at ikay kanyang inaasahan at pinadala ka ng Diyos upang siya'y tulungan. And lastly, mga kapatid, you will always ask, nakasakit siya ng cancer. Amen po ba? Natatanong natin, gumaling ba siya? Bakit hindi siya gumaling? Bakit hindi siya gumaling? And that is the mystery of God. And that is also not only the mystery of God, that is the love of God. Na kung saan God is making us witnesses that you are sharing in His suffering, that you are undergoing what He has lived, and right now you have been sent to be a healer. And you are being sent to be the source of healing. Yun ang maganda, hindi ba? Na kung saan ay sa kanyang buhay, ipinakita niya, lahat ay kanyang tinangkap. Hindi siya nagduda sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya nag-alinlangan sa awa ng Diyos. Tinanggap na siya'y nakasakit din, na siya'y ordinaryo rin, siya'y pangkaraniwan din, siya'y may katawan din na kung saan nasasaktan, nahihirapan. Sabalit ay kanyang tinangkap at pinakita niya kung saan matatag na pananampalataya at inalay niya upang gamitin niya ngayon ng Diyos ang kanyang katawan, ang kanyang karanasan, ang kanyang katayon upang isang powerful message that you are now not only healed, but you are now the source of my healing. And that is the greatest miracle in Him. That in Him we have experienced, we have received the gifts, the grace, and the goodness of God. We are healed. Mga kapatid, ito ang ating babaunin at tatandaan sa pagpasok natin dito sa ating kapilya, sa ating pananampalataya at ating panalangin kay San Ezekiel Moreno in our life, no matter where we are and who we are. There is always hope, there is always help, and there is always healing from God. At looking to our Recollectos, we can say the fourth F's, they are so holy. Amen po ba? Mukhang tumahimik yata kayo. Not only they are holy, we can say they are also handsome. Amen po ba? Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.